ibig sabihin to war risk zone. Kaya't ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino, ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon, or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino. At hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito, gawa ng napakadelikado po sa ngayon. No one's backing down sa digmaang US, Israel at Iran. Habang nagpapalitan ng bomba, walang lugar ang diplomasya. Ang epekto ng sigalot, dama na sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang presyo ng langis umabot na umano sa higit 100 piso. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si May Rodriguez. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Ilang sea channels idineklara ng warlike operations areas dahil sa tensyon sa Middle East. Mga tripulanteng Pinoy pinag-iingat. Exclusive! Presyo ng diesel sumipa umano sa 105 pesos sa isang gasolinahan sa Valenzuela City. Mga senador may babala sa mga nananamantala. Women on the Road. Grupo ng kababaihan nagmarcha ngayong International Women's Day. Pinay tennis star Alex Ayala at Iva Jovic bigong umabante sa second round ng women's doubles sa Indian Wells Open. Isa pang exclusive, Heart Evangelista nakatanggap ng letter from a young fan sa Paris Fashion Week. At Blackpink member Lisa binisita ang viral monkey na si Punch sa Japan. No retreat, no surrender pa rin ang posisyon ng US, Israel at Iran. Kaya sa ikalawang linggo ng digmaan, idineklara ng war-raised zone ang ilang sea channels sa Middle East. Alamin ang epekto nito sa mga tripulanteng Pinoy sa Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Itinuturing ng warlike operations areas ang tatlong sea channels na dinaraanan ng mga barko sa buong mundo. Yan ang Persian Gulf, Gulf of Oman at Strait of Hormuz. Sa pagpasok ng US-Israel-Iran war sa ikalawang linggo, malabo pa rin kasi ang tigil putukan. Kaya ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may option ng Pinoy seafarers kung nais nilang maglayag o hindi sa mga nabanggit na lugar. Ibig sabihin to war risk zone. Kaya't ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino, ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon, or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino. At hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito, gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Kasabay nito, tiniyak din ni Kakdak ang pakikipag-ugnayan sa Seafarers Group at iba pang organisasyon kaugnay sa issue. Sang-ayon ang DMW Advisory No. 11 Series of 2026 sa bisa ng International Bargaining Forum, kung saan pinag-uusapan ng sweldo, benepisyo at employment conditions ng mga marinong saklaw ng IBF ang barko. Karoon tayo ng kaukulang dialogo pa sa mga ship owners, sa mga seafarers groups, sa international organizations. Dahil itong warlike operations area na ito ay itinalaga rin mismo ng International Bargaining Forum. Ayon mismo sa kalihim, aabot sa 300,000 ang marinong Pilipino at sila ang pinipiling dalhin on board. Sakali mang piliin nilang maglayag at masawi sa gitna ng trabaho, doble ang compensation na makukuha ng kanilang pamilya. Sa pinakauling impormasyon, wala raw balak makipagnegosasyon si US President Donald Trump.
Itigil lang daw ang pag-atake kung wala ng functioning military ang Iran at wala ng kapangyarihan. Posible nga raw sa huli, wala nang maiwan para magsabing suko na sila. Handa rin daw siyang makialam sa pagpili ng susunod na leader nito dahil kung hindi siya ang pipili ng presidente, mauulit lang ang nangyayaring digmaan ngayon. Said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to Well, me? because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Naglabas din ng pahayag ang kanyang tropa na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pagtitiyak niya sa Revolutionary Guard operatives, ang opensiba ng Iran, walang masasaktan kung isusuko nila ang kanilang armas. Revolutionary Guards operatives, those who oppress the Iranian people in the streets, I say only this to you. You are also in our sights. Anyone who lays down their weapon will not be harmed. Anyone who does not, his blood is on his own head. Ang tugon ng Iran, in your dreams. Mariin itong tinabla ang hirit na unconditional surrender ng Amerika. Ayon mismo kay Iranian President Masoud Pezeshkian, hindi sila yuyuko sa Estados Unidos man o sa Israel. Humingi rin siya ng dispensa sa mga bansang nadamay sa kanilang pag-atake. Hindi raw sila ang target nito, maliban na lang kung sa mga bansang ito rin nanggaling ang pagbomba sa kanila. Nasa mahigit 1,300 katao na ang naiulat na namatay sa palitan ng airstrikes. At habang nagpapaulan ng bomba ang tatlong bansa, dama rin dito sa Pilipinas ang epekto sa inaasahang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Epektibo na sa Martes ang big-time oil price hike dahil sa krisis sa Middle East. Kaya ang mga motorista, kanya-kanyang diskarte na para makapagpakarga. Yan ang Agenda Weekend Report ni Chill Imprido ng Abante. 2 araw bago ang inaasahang pagsirit sa presyo ng petrolyo dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Nagkukumahog na ang ilang motorista para magpa-full tank ng kanilang mga sasakyan. May ilan kasing mga lugar sa Kamaynilaan na di umano'y nagpatupad na ng oil price hike. Kaya ang mga motorista kumahog na sa pagpapakarga. Wala dire-diretso na pagsirit ng presyo ng crude kasi gawa ng gera sa Middle East, kaya kailangan na mag-full tank. Pa-full tank tayo kasi medyo baka tumaas pa sumusunod na araw. Gakarga na lang ngayon para wala tayong magagawa dyan. Sunod sa Agos lang tayo eh. Tipid-tipid na lang kung di naman kailangan, di wag na lang lumabas. Sa pag-iikot ng Abante Radyo sa ilang gasolinahan sa lungsod ng Maynila, kapansin-pansin na hindi magkakapareho ang presyo sa kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Sa clean fuel sa bahagi ng Abad Santos sa Maynila, nasa 71 pesos and 30 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kanilang premium ay nasa 68 pesos and 90 centavos. Sa sea oil naman sa kaparehas na lugar, nasa 62 pesos and 30 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, habang sa gasolina ay umaabot sa 63 pesos and 50 centavos. At sa The Big Three, sa Shell, umabot na sa 62 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 63 pesos and 25 centavos naman ang presyo ng gasolina. Sa Petron, sa bahagi naman ng Rizal Avenue, nasa 60 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel at ang extra advance ay nasa 61 pesos and 90 centavos. Una nang nanawagan ng pamahalaan na huwag samantalahin ng mga oil company ang nararanasang krisis sa Middle East para manipulahin ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may mga fuel discount program ang ilang oil companies para maibsan ang dagdag gastos ng mga motorista. Para sa mga PUV at PUJ driver, may mga diskwento ang ilang gasolinahan gaya ng Caltex, Petron, Shell, Sea Oil, Jetty at Clean Fuel na umaabot mula sa humigit kumulang 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng diesel o gasolina, pero depende sa programa at establishmento. Samantala, may hiwalay naman ang mga diskwento para sa TNVS drivers, delivery riders at pribadong motorista, kabilang ang mga promo ng Sea Oil, Unioil, PTT at iba pang oil company na may diskwento sa fuel rebate sa cardholders at iba't ibang loyalty program.
Nanawagan din ng ahensya sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila ang mga umunoy posibleng hoarding o pagmamanipula naman sa presyo ng krudo. Para sa Agenda Weekend, Chill Emprido, Abante. Nagulantang ang netizens sa 105 pesos kada litrong presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Valenzuela City. Sa gitna yan ng inaasahang oil price hike dahil sa tensyon sa Middle East. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend report ni Ian Maghanoy live mula sa Valenzuela City. Ian, anong balita dyan? Tama ka nga dyan, no? Ikinagulat ng maraming netizen ang ibinahaging litrato ng transport group na Manibela dito sa isang gasoline station na kinatatayuan ko sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Paano ba naman kasi yung presyo ng 1 litro ng diesel ay lumagpas ng 100 pesos? Kita sa nag-viral na picture na ito ang oil price board ng isang gasoline station sa Paso de Blas, Valenzuela City. Nasa 105 pesos ang kada litro ng diesel dito. 90 pesos naman ang kada litro ng green oil o yung unleaded. At 90 pesos ang presyo ng kada litro ng premium oil. Ang litratong ito ay mula sa transport group na Manibela na ayon sa panayam ni Marvel Buena sa programang Point of Order ng Abante ay noong March 6 ay nasa 90 pesos daw ang nakapost na presyo ng diesel. Hanggang sa nitong Sabado, umakyat na ito sa 100 pesos. Agad na umani ito ng batikos online. Una na kasing inanunsyo ng Department of Energy na sa Martes pa, March 10, sisimulan sa buong bansa ang oil price hike na epekto ito ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ibig sabihin, hindi maaaring magtaas ng presyo ng petrolyo ang anumang oil company simula March 6 hanggang 9. Pero ng personal na inspeksyonin ng Billionaire News Channel ang nag-viral na gasoline station ngayong araw ng linggo, napalitan na ang presyo sa price board nito. Nakalagay dito na nasa 74 pesos and 30 cents na ang presyo ng diesel kada litro. 61 pesos and 90 cents kada litro ang green oil at 62 pesos and 20 cents kada litro naman ang sa premium oil. Sinubukan natin kunin ang panig ng pamunuan ng gasoline station pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Gayunpaman, ilang mga motorista na ang sinulit ang pagkakataong makapagpakarga ng full tank para na hindi naabutan ng oil price hike. Kaya lagi ko pinupukip ngayon, umaga pala pinupultan ko na yung motor ko. Kaya ready na lagi sa trabaho kasi madaling araw pa lagi may pasok ko eh. Eh kung wala may sirado na sa gasolina, wala, hindi ako makapasok sa trabaho. Una nang hinimok ang publiko na i-report ang oil companies na hindi lumalaban ng patas at agad na nagpapatupad ng advance oil price hike. George, hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy nga ang gasoline station na to dito sa Paso de Blas sa Valenzuela City sa tamang pagpapatupad at patas na pagbebenta ng kanilang krudo magmula ng i-replace yung kanilang price board dito. No? Pero ayon sa mga nakausap nating katiwala ng gasoline station, pagpasok nila ay naabutan na raw talaga nila na replace na yung price board na yan at wala raw silang idea kung paano in the first place ay napalitan ng 100 plus pesos yung presyo ng kanilang diesel at kung paano rin naman na ibalik sa dati yung presyo ng kanilang krudo. Pero sa ngayon ay wala pa tayong nakikitang senyales ng anumang paghaba ng pila ng mga motoristang nais magpakarga ng full tank sa kanilang mga sasakyan ahead of the expected oil price hike na mangyari on Tuesday. George? Ian, malaki yung diferensya, 30 pesos doon sa pinakita mo ngayon dyan. But anyway, maraming salamat Ian Maghanoy live mula sa Valenzuela City. Uutay-utayin daw ang pagpapatupad ng nakaambang oil price hike ngayong linggo. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. May babala din ng Senado sa mga mananamantala sa pagtaas ng presyo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi one-time, big-time ang pagpapatupad ng oil price increase kasunod ng isinagawang pagdinig ng Senado noong Biyernes. Sa panayam ng Point of Order ng Abante, sinabi ni Senator Win Gatchalian, hahatiin sa hanggang 3 yugto ang pagpapatupad ng oil price increase. Napakiusapan naman mga oil companies na gawin staggered, no? So hindi kaagad taasan yung presyo. Sa pagkaintindi ko, gagawin ng tatlong tranches, no? So hindi siya magiging
isang bukso. No? So maganda naman yun para lang maibsan natin yung epekto nitong pagtaas. Nanawagan naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa publiko na isumbong sa otoridad ang mga oil company sa kanilang lugar na inunahan na ang pagpapatupad ng taas presyo na dapat ay sa Martes pa. Sabi ni Lacson, maaring i-report sa PNP o kaya sa lokal na pamahalaan ang mga ganitong pananamantala. Ang maagang pagtaas daw ng presyo ng langis ay maaring pumasok sa profiteering o hoarding sa ilalim na Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act. Maaari rin daw ito pumasok sa unfair o deceptive sales practices na pinagbabawal na Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Suhestyon naman ni Senator Gatchalian ang pagbuo ng gobyerno ng grupong tututok sa mga ganitong pananamantala. Ang aking proposal, gumawa tayo ng task force na pangungunahan ng DOE at i-monitor mabuti yung sitwasyon, supply at presyo. At i-monitor rin mabuti mga oil companies at retail companies dahil baka may nananamantala na mga retailers at oil companies sa mga ganitong sitwasyon. Muli rin siyang nanawagan sa gobyerno na wag nang hintayin pa na umabot sa $80 per barrel ang langis. Ngayon pa lang ay ibigay na ang subsidiya sa mga nasa public transport sector at mangingisda. Pero para kay Manibela spokesperson Mar Valbuena, makatutulong pero pansamantalang ginhawa lang ang ayuda ng gobyerno. Hindi niya ito makakapigil sa kanila para hilingin sa LTFRB ang pisong provisional increase sa pamasahe. Magkakasa rin umano sila ng tigil pasada sa mga susunod na araw para iparating ang kanilang mga hinaing sa gobyerno ngayong tumataas ang presyo ng krudo. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Mas malawak na oportunidad at pagkilala sa mga kababaihan. Yan ang pangako at sentro ng mensahe ni PBBM at VP Sara sa pagdiriwang ng International Women's Month. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Parehong pinagpugaya ni President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang buhay at kahalagahan ng bawat Pilipina ngayong International Women's Day. Sa isang mensahe ngayong araw, kinilala ni PBBM ang kontribusyon ng kababaihan sa lipunan, lalo na bilang mga ina, manggagawa at pinuno. Dagdag pa ng Pangulo, ang pag-unlad ng bansa ay laging may bakas ng kababaihang Pilipina, kaya nararapat din lamang na magsikap ang pamahalaan, gaya ng pagsisikap ng isang babae. Patuloy rin anyang magtatrabaho ang Administrasyong Marcos para mapalawak pa ang oportunidad para sa mga kababaihan, maprotektahan ang karapatan nito at masiguro ang akses sa kalusugan, edukasyon at mga programang pangkabuhayan na makatutulong sa pag-unlad ng mga Pilipina. Nakikiisa naman si VP Sara sa bawat kababaihan ngayong National Women's Month. Sa isang pahayag, sinabi nito na muling napatunayan ng mga kababaihan ang lalim ng kanilang lakas, lalo na nitong nakaraang taon. Women do not just survive crisis. We rebuild lives and communities. Tayo ang matatag na sandigan ng ating bansa. Mula sa mga inang pinagkakasya ang bawat piso, sa mga magsasakang bumabangon matapos ang baha, hanggang sa mga kababaihan nating nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Para rin sa bise, panahon na para maglatag ng mga sistemang tunay na susuporta sa lakas ng mga kababaihan dahil nararapat na raw nating lampasan ang simpleng pagbibigay puri sa katatagan ng bawat babae sa bansa. We need real protection for the informal sector, climate resilient support for our farmers, and genuine access to financing for women entrepreneurs. Ang pagsuporta sa kababaihan ay hindi lamang pagpapakita ng kabutihang loob. It is a strategy for inclusive growth. Kaya patuloy ang panawagan ng bise na magkaisa para maitaguyod ang bukas kung saan may dangal na mamuno ang bawat kababaihan. Hangarin din daw ni VP Sara na magmana hindi lang ng mga tungkulin, kundi maging ng mga oportunidad ang mga anak na babae ng bawat Pilipino dahil naniniwala itong pamumuhunan sa kinabukasan ng bansa ang patuloy na pagbibigay lakas ng mga Pilipina. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bignorio News Channel. Sa kalsada, nagdiwang ng International Women's Day ang ilang progresibong grupo. Bukod sa pagbibigay pugay sa mga kababaihan, panawagan nila ang aksyon mula sa gobyerno laban pa rin sa epekto ng krisis sa Middle East. Nagbabalik si Chill Imprido ng Abante. Sabay ng pagdiriwang ng International Working Women's Day,
Nagmarcha sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang ilang miyembro ng women's group at militanteng grupo. Bit-bit ang mga placard at group flag. Panawagan nila, tanggalin na ang VAT sa mga produkto ng langis at iba pang bilihin. Lalo ngayong inaasahan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at krudo dahil sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, patuloy nilang igigiit ang paglaban sa korupsyon. Bilang mga babae, mayroon naman na silang boses para panagutin ng mga korap na opisyal na nagpapahirap sa mga Pilipino. Dapat na umunong tapusin ang bulok na sistema at maramdaman ang pagkapantay-pantay ng bawat Pilipino. Ngayong ipinakita ng militarisasyon, panalakot at karahasan sa ilalim po ito ay dahil masadin lang yun. Malinaw ang itsura ng kasismo ito. Pinagpapatuloy ang tinatawag na Present din sa protest rally si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kinilala naman ng ambag ng kababaihan sa lipunan. Pagbati po sa araw na ito, International Working Women's Day, kaisa po ang ACT Teachers Party List sa laban para sa ganap na paglaya ng kababaihan, sa pangaki, pagsasamantala, at para irespeto ang karapatan ng kababaihan sa ating lipunan. Ayon sa Gabriela Women's Party, pinakamabigat daw ang tama ng Middle East crisis sa mga kababaihan. Nailaw ng tahanang nagsisikap umano pagkasyahin ng kita sa pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang pangangailangan ng pamilya. Kasabay daw ng tumitinding krisis na yan, dumagdag pa raw sa pahirap ang mga bastos, walang respeto at mga walang hiya umanong individual na minamaliit ang mga kababaihan. Isinusulong ngayon ng Gabriela sa Kongreso ang presyo ibaba bill na layong alisin ng VAT at excise tax sa langis at tanggalin ng VAT sa mga pangunahing bilihin para mapababa ang presyo ng mga bilihin at iba pa. Mahigit 100 na nakiisa sa pagtitipon kabilang na ang mga kabataan. Tumagal din ang programa ng halos 2 oras kabilang ang pagkatanghal ng mga grupo. Para sa Agenda Weekend, Chill Emprido, Abante. Nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulisya sa kahabaan ng Calao Avenue sa Maynila kanina. Sinubukan kasing buwagin ng mga nagkilos protesta ang police blockade para sana dumiretso sa US Embassy nang gagalaiti ang grupo ng mga kabataan dahil hindi sila nakaabot sa kanila sanang destinasyon. Pero depensa ng Manila Police District, no rally zone ang US Embassy. Kabilang sa mga sinusulong ng grupo ang karapatan ng kababaihan, kontra korupsyon at pagtugon sa epekto ng tensyon sa Middle East. Para sa usapang pangkababaihan, makakausap natin si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago. Good evening, Congresswoman, and happy Women's Day po sa inyo. Hi, good evening, George, at sa lahat na nanonood at nakikinig dito sa Agenda Weekend. Happy Women's Month, isang palaban na araw ng kababaihang anak pawi sa lahat. There have been many criticisms against Attorney Ferdinand Topacio's recent comment about you, saying he desired you when you were Kabataan Party List Representative. Kasunod po yan ng mga batikos din laban sa kasamahan nyo sa Kamara na si Congressman Bong Suntay. Following his statement about Ann Curtis, so ano po yung nararamdaman nyo rito, lalo na't Women's Month pa naman? Nakakagalit talaga na ngayon pa talagang Women's Month nagpakawala ng kabastusan at direktang atake sa mga kababaihan. Kaya hindi talaga namin ito papalagpasin at mariin namin kinukundina ang ganyang mga misogynistic at mapanirang mga pahayag. Kaya hindi dapat hinahayaan yung ganito na tipo ng asal ng gawi. Kaya ang mga kababaihan nagsasama-sama ngayon para matiyak na mapapalakas natin hindi lang yung mga patakaran at yung mga batas ukol dito, pero yung pag-release talaga ng awareness sa paglaban sa kultura ng abuso, sa kawalan ng respeto sa kababaihan at sa karapatan ng lahat. Well, Congresswoman, ano po yung magiging concrete actions nyo laban kay Attorney Topacio kung sinasabi po ninyo na dapat ito ay aksyonan? Kasi may mga nagsasabi po online na yung ginawa daw po ni Attorney Topacio ay isang conduct unbecoming of a lawyer. What are your thoughts? Yes, ayan ay
Sa ngayon, yung mga posibleng legal na hakbang ay pinag-aaralan natin para may pananagutan. Kasi kung maaalala nyo, yung decision dati kay Larry Gadon na may kinalaman sa misogyny at sexism, si journalist na si Raisa Robles, yan din yung naging dahilan ng disbarment. No? Kaya marami ding mga nagpo-propose sa atin ng ganyang hakbang, pero sa bahagi natin hinahanda na rin. Hinahanda. Now, we noticed several posts online, no? After po mag-post or sumagot ni Ann Curtis kahapon, no, sa naging pahayag ni Congressman Suntay, marami pong umaatake sa kanya ngayon. At yung iba, pinapakita pa yung mga dating endorsement niya, mga suot niya sa mga naging show niya at iba pa. Ano po yung tingin niyo dito at sino kaya yung mga nasa likod nito? Meron talagang assuming na hindi na nga lang assuming pero talagang obviously na coordinated attacks para i-discredit yung boses ni Ann Curtis, yung kanyang pahayag. Kaya nananawagan ako sa mga kababaihan, let us stand with Ann. Let us stand with every woman who are facing various forms of abuse, discrimination, attacks every day. Lalong-lalo na itong sexism, misogyny, sexual harassment. Wala yan lugar sa ating lipunan, online man or offline. Gaano po kahalaga na call out yung mga ganitong sensitibong pahayag laban sa mga kababaihan? Well, sa politics kasi tsaka sa political life, ganun kahalaga yung pagkakaroon ng equal opportunities ng kababaihan na makatakbo, magkaroon ng posisyon, ganun din sa media o sa showbiz man yan. Dahil yung ganyang tipo ng mga pambabastos, yung mga babae, yung mga pinakauna na nakakapangalan nito, nakaka-call out, nakaka-challenge nito. Kaya yung pagtindig ng isang Ann Curtis laban dito ay isang inspirasyon sa maraming mga kababaihan na sa lipunan kasi natin hanggang ngayon nandiyan pa rin yung yung katahimikan dahil sa takot, dahil sa hiya. Lagana pa rin ang victim blaming at victim shaming. Ayan. Kaya hindi to kaya ng isang tao kung mas marami tayo na nagsasalita laban sa kabastusan para labanan ng violence against women, mananalo at manalaro din ang mga kababaihan para sa pagkapantay-pantay. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Gabriela Women's Sport List Representative Sara Elago. Yes, maraming salamat, George. At ang panawagan natin ngayong Women's Month, yung VAT tanggalin na. BBBM tumulak na pa US para sa 2-day working visit. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong linggo sa EDSA White Plains. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound. Maluwag naman sa northbound lane. Bukod sa presyo ng langis, posibleng sumirit din ang presyo ng pagkain sa buong mundo dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East, ayon sa Agricultural Market Information System. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya at fertilizer, tataas din ang gastos ng mga magsasaka mula produksyon hanggang transportasyon ng agri-products. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Attorney Virgie Suarez, chairperson ng grupong Kaisa Ka. Good evening, Attorney Suarez, and Happy Women's Day po sa inyo. Yeah, magandang gabi sa iyo, May. Magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Happy Women's Month, no? Kahit na parang ang hirap talagang i-celebrate yung Women's Month dahil doon sa dami ng mga nangyari ngayong March, magmula syempre doon sa may
korupsyon, no? Tama Tapos ka dyan, pagsirit attorney. pagsirit ng presyo ng bilihin, no? Yung pagtaas ng presyo ng langis, sobrang taas. Ito na nga, attorney, talakayan na natin. Dagdag pa yung no? Parang Gaano? araw-araw na mababastos na nararanasan ng babae. Kaya talagang ang hirap i-celebrate. Pero ganun pa man, Happy Women's Month sa lahat. Gaano po ba kabigat ang posibleng epekto nito sa mga pamilya, lalo na sa mga umaasa sa limitadong budget lamang? Especially po sa mga nanay ngayong Women's Month pa naman. Oo, matindi talaga ang epekto niya dahil unang-una, bago pa tumaas ang presyo ng langis, napakalaking porsyento na ng ating mga kababaihan ang walang trabaho, ang walang pinagkikitaan, ang gumagawa ng para-paraan para mabuhay lang. No? Mataas na rin talaga ang presyo ng bilihin. No? Pero sa pagtaas ng presyo ng langis, alam natin, lahat yan, lahat ng binibili, lahat ng ginagamit, ay tataas at talagang babae, nanay ang pangunahin na nasasalo ng buong impact pag tumataas ang presyo ng mga bilihin. Bakit? Nanay ang nagbabudget Kahit na kakarampot nyo, yung kakarampot na kikitain o kakarampot na na ibibigay sa kanya ng kanyang asawa, ay pagkakasyahin niya itong pilit para sa pagkain ng pamilya, para sa pag-aaral at pagtitiyak ng kalusugan at sa marami pang gastusin sa araw-araw sa bahay. Kaya talagang nakakagalit. Ako nagpagas ako ngayon Nagulat ako, biglang 70 pesos kaagad yung gas kasi 80 pesos kaagad yung yung diesel. Sabi ko, oh my goodness, ang kasunod tiyak nito ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun na nga, lalo na presyo ng attorney. bigas. Mataas na nga dati pa yung presyo sa basic goods at inaasahang tataas pang muli. Ngayon bilang women's group, ano ang naririnig ninyong mga pangamba ng mga nanay at yung mga tagapamahala ng budget ng pamilya, yung mga specifics na sinasabi nila? Oo. Alam mo, una, problema kaagad, gutom. Yun ang pangunahin, no? Ibig sabihin, mula sa gutom na pamilya, yung hirap na, ay magkakasyahin pa lalo. Kailangan yung maghihigpit ba lalo ng sinturon para lang pagkasyahin ang kakarampot na nakita. Problema din yan no? Sa transportation, dahil tiyak tataas yan. At yung bang pagpunta mo sa kung saan, alam mo, ang isang babae, kumikitid, lumiliit, no? Sumisikip ang mundo na niyang ginagalawan kapag nandun lang siya sa isang lugar. Pag magtaas ang presyo, talagang makukulong siya kung nasaan man siya dahil nalilimitahan ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagkilos, ang pagpunta niya, ang paglabas niya mula sa bahay. Kaya tuloy, lalo itong nagdudulot ng ng karahasan at ng iba't ibang forma ng karahasan sa isang babae. At pangunahin na rin yung karahasan sa tiyan. Kasi kapag nahihirapan ng nanay, ang sakit sa loob, no, nanay ako, ang sakit sa loob natin kapag nagugutom yung mga anak natin. Diba? Palagay ko, magmula doon sa magkano ang itlog ngayon? 8 pesos ang isang itlog. Nai-imagine ko na sa susunod na linggo, baka maging 10, baka maging 12 ang presyo ng itlog. Yun na nga po ang inaasahan ng lahat, attorney. Ano po sa tingin ninyo ngayon ang dapat gawin ng gobyerno para maibsan ang pagtaas ng presyo ng pagkain? Alam mo, price control, no? Kailangan talagang kumilos ang gobyerno. Kailangan talagang ipatupad ito ng gobyerno. Bakit? Unang-una, kanina ang gagandang salita ni BBM, ang gaganda ng mga salita ni Sara. Pero ang lahat ng yan ay baliwala kapag walang aksyon, konkretong aksyon. Unang-una na talagang matagal ng problema ng bansa natin, yung oil deregulation law. Paanong hindi magkakaroon ng problema ang bansang Pilipinas, magugutom at maghihirap? Yang langis, tubig at kuryente nasa kamay ng pribado. Wala sa kamay ng gobyerno. Kaya paano niya ito kokontrolin? Kasi, di ba, parang held hostage siya sa mga pribadong kumpanya pagdating sa presyo ng langis, presyo ng tubig, presyo ng kuryente. Itong sa pagtaas ng presyo ng langis, ang kasunod niyan,
Tiyak, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng tubig, pagtaas ng presyo ng lahat ng bilihin. Ano yung pwedeng gawin? Price control muna. Although talagang napakahirap, pero pwedeng gawin ng gobyerno, pwede niyang gawin. Dito kinakailangan talaga mag-provide ng subsidy ang gobyerno natin. Siyempre, ang laking problema nito dahil nga nakita natin kung paano ang pera ng mamamayan ay napunta sa korupsyon. Diba? Di bangkarote ang ating gobyerno dahil lahat napunta lang sa kamay ng iilan. Pero ganun pa man, price control, magagawa ka agad yon. Siyempre, katulad yung kanina narinig ko, napakalaki talaga na magagawa kung mawawala ang EVAT. No? Kaya lang itong gobyerno natin, at anumang gobyerno, nabubuhay sa tax eh. Ang tax talaga, yan yung lifeblood ng isang bansa. Kaya tuloy, ang nangyayari, laging tinataasan ng tax. Pero pag tinaasan mo ang tax, tayong mga nagtatrabaho, diba, ang pumapasan ng malaking tax na yon. Kasi mas malaki ang tax na contribution ng simpleng ordinaryong manggagawa. Dahil walang mga manggagawang nakakaligtas sa tax. Kaya sa sitwasyon ngayon, sa krisis, napakahalaga na tiyakin na may price control. Tama ka Tiyakin dyan, na huwag attorney. tumaas. Oo. Yan din po ang panawagan ng karamihan habang naghihigpit tayo ng sinturon. Maraming salamat po, Attorney Virgie Suarez mula sa grupong Maraming salamat, Kaisa Ka. May. Maraming salamat sa lahat. Thank you, Attorney. Gustong ipanukala sa Senado ang pagpapatupad ng 4-day work week at work from hour setup. Sa gitna ito ng krisis sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng petrolyo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi na bago para sa Senado ang 4-day work week at ngayong may mga tanggapan na ng gobyerno ang gumaya nito, tinitingnan na rin ng Senado ang posibleng muling pagpapatupad ng work from home setup upang makatipid sa pagkonsumo ng petrolyo ngayong namumuro ang malalaking taas presyo dahil sa Middle East crisis. Isa po sana sa ipopropose po namin sa ating pong Senate President sa mga senators po na if ever na gusto po na magkaroon po ng parang work from home setup po at yun po mga parang gagawin po ng ginawa ng pandemic, yun pong mga essential personnel lang po ang papasok, mabawasan po natin at least mga kung balik po natin 70%, 60-70% lang po ipapasok, tsaka para makabawas din po makabawas din po sa kuryente, same time makabawas din po sa pagkonsumo po ng gasolina. Sa huling monitoring, wala pang tugon ng Senate leadership tungkol dito. Simula bukas, may ilang sangay na ng Executive Department ang magpapatupad ng pansamantalang 4-day work week. Sabi ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, maaring ikonsidera rin ito ng iba pang government agencies at maging ng mga nasa pribadong sektor. Para kay Sergio Ortiz Luis, presidente ng Employers Confederation of the Philippines, mahihirapan ang mga nasa business sector na gawin ng 4-day work week o kaya ang work from home setup. Hindi naman po pwedeng isang formula para sa lahat. Huwag lang gagawin compulsory. Pabayaan yung iba-ibang industry mag-decide kung okay sa kanila yon in consultation with their employees. May sinusunod din anyang international standard para sa 8 hours per day na trabaho dahil hindi rin daw nagiging produktibo kapag araw-araw ay lagpas sa 8 oras ang trabaho. Mungkahin niya at mas suportado nilang mga nasa business sector ang mabawasan ng sinisingil o pinapataw ng mga buwis sa mga produktong petrolyo para hindi tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na mapapakinabangan ng mas nakararaming Pilipino. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Kaugnay ng usapang krisis sa Middle East at epekto nito sa bansa, makakausap natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Good evening po, Sec, and thank you for your time and happy Women's Day po sa inyo. Good evening and happy Women's Day po. Well, Sec, unahin na po natin ano po yung masasabi nyo sa napakaraming reklamo ngayon kaugnay sa mga nananamantala raw sa Middle East crisis at nagtataas agad ng presyo sa langis? Yes, marami pong mga gas stations reported to us. I think around 70 already. Partial pa lang yung report. And
we're assessing now over the weekend. We're evaluating, and those that with strong evidence of violation, cancel, kaka-cancel namin yung permit nila, and then so that they cannot operate. The DOE can do it po. Kayo na mismo ang gagawa. Opo, because they get their permit from us to operate. But if you are violating the regulations, then we have the legal right or the authority to close down your business. Opo. So we've scheduled for tomorrow. Iba po, we will we'll proceed with the closure or cancellation of their permit. Pero probably if they can explain properly, then we will allow them to come back. But if not, then we are not giving out the permit to them again. Well, Secretary, ano po yung maximum na projection po ng DOE na itataas ng diesel next week? Kasi po nabanggit ni Senator Win Gatchalian na magiging 3 tranches yung pag-implement ng oil price hike. So can you confirm that as well po? Yes, there's a big, as mentioned by the President during his speech, na mga over 17 pesos ang iaakyat niya. Actually, estimate yun ng partial pa lang. So we've been checking with the companies, meron yung big increase. And alam niyo po, hindi po tayo makakakontrol ng how much they charge. But in times like this, we're closely monitoring, and if we see that they are charging too much, then pwede may cancel yung permit nila. So there will be a big jump. What we have asked from the companies is kung pwede wag naman biglaan para makaplano din yung mga tao kung kailan sila magpagas. And they have agreed naman. I've received the report already this morning. We'll publish it tomorrow para makita niyo which companies ang mas maganda yung offer. Okay, so yung 3 tranches po na binabanggit, within the week, next week po ito i-implement? Yes. Okay. A price adjustment is 1 week. Okay. Kaya nga dapat walang nag-i-increase na ngayon kasi tapos na yung price adjustment natin ng Tuesday. Ngayon, Tuesday na naman mag-a-adjust tayo. So yung start ng bagong presyo or adjustments will be for the entire week next week from Tuesday to Monday. So, usually yan one time lang. Pero dahil dito, ni-request namin, gawin silang multiple times, gradual lang. So they'll do that. They've informed us naman kung anong schedule nila for the increases. And we'll tell the public kung anong schedule ng increases. Each gas station, however, has their own, may iba rin siyang scheme. So hindi pare-pareho. Secretary, this is Mai. Good evening po. May 2 tanong lang po ako. Yes, Mai. Good evening. Kamusta na po ang preparasyon ng gobyerno patungkol sa pagtitipid sa langis at for how long are we going to feel yung mga fuel price increases, Secretary? Okay, for now, like as instructed by the President, almost all agencies naman are doing work from home at least 1 day. Hindi naman yan. Mahirap din kasing sabihin na buong week mag-work from home ka because we're a government offices. So, pero na-observe po namin kasi sa DOE, if we at least kung matanggal na mag-work from home kami at least once a week, may mga 15% decrease din ng consumption yan. So, malaking tulong yan. So, in addition to that, we're also talking to the agencies para i-audit namin yung mga buildings nila. Para there are ways kasi pwede ka mag-save kahit i-unplug mo lang yung mga hindi naman ginagamit na appliances, that will help a lot already. So we are doing this as I mentioned earlier, that how long will it take, gaano ba katagal tong increase in prices? We don't know. It depends, does not depend on our president nor DOE. It depends on Iran and the US. So, walang nakakaalam kung ano yung plano nila, kung if they want this to last for a week or 2 weeks or 1 month or 1 year. We don't know. But so the best thing we can do to avoid any crisis on our side is save on electricity and fuel.
Secretary, sinabi mo nga walang nakasisiguro kung hanggang kailan pa tong krisis na to. Posible po ba kaya na mapalawak yung saklaw ng 4-day work week, hindi lang po sa ehekutibo at ibang government agencies? I don't think when we discussed this with the President, I don't think this was even anticipated or considered, because it's private company, and so meron din silang mga pangangailangan, no? We cannot just dictate them. So it is more for now. I think it's more voluntary or optional for them. I don't think nag-instruction na lahat encourage lang, but I don't think it's mandatory. Thank you, Secretary. Si George po may tanong. Secretary, ihabol ko lang po, kasi gustong maramdaman ng publiko yung siguro ease na kahit papaano na itong pagtaas ng presyo ng langis, they are calling for the removal of VAT on oil. What can you say about that? VAT on oil. Yes po. I think ang na-mention ng Presidente is more on the excise tax. I mean, excise tax kasi pag nag-import ka, and lahat naman ng oil natin is imported, there's 6 pesos per liter. Okay. So, mas yata yun, mas effective yun for now. And that's why he mentioned it. And also, we're also, just to make sure that we have enough supply, there was also mention of the President on allowing mga biofuels. Kasi pwede mo yan i-mix sa kotse mo sa gas But how soon? So, and we also have that We also have a domestic supply of that. So, we're just making sure that worst comes to worst, meron tayong preparation. Opo, but Secretary, how soon should we expect the suspension of excise tax on oil? We've been talking over this weekend with all the agencies concerned, DOF, DBM, and then also talking to House of Representatives and Senate, and hopefully we can get this done before the recess of Congress. All right, sige po. Maraming salamat po sa oras niyo. Department of Energy Secretary Sharon Garin. Bukas ko na i-announce yung presyo. Sige po, aabangan po namin yan. Maraming salamat po sa inyo. Good night. Isang Tetris mobile game ang ginamit umano bilang lihim na communication tool ng hinihinalang espionage network na nagre-recruit ng mga Pilipino. Kapag nilagyan ng password ang game app, nagiging secret messaging platform ito para sa mga operatiba. Ayon sa Philippine Navy, 3 Pinoy ang nahikayat na magpadala ng sensitibong impormasyon sa mga foreign handler na pinaniniwalaang may kaugnayan sa China. Binabayaran umano ang mga recruit ng libo-libong piso sa pamamagitan ng digital wallets at food delivery transactions para hindi mapaghinalaan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa posibleng mas malawak na espionage network na nag-ooperate sa bansa. May pananagutan ng mga social media platform kapag nagiging daan ang kanilang mga site sa cybercrimes na nakakaapekto sa mga batang Pilipino. Ito ang ipinaliwanag ni Attorney Aboy Paraiso ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa isang panayam sa Tech Bytes ng BNC. Habang pinapayagan daw ang mga tech company na magnegosyo at kumita sa Pilipinas, dapat din sila managot at makipagtulungan sa mga otoridad kapag may krimeng nagaganap sa kanilang platform. Kapag hindi umano sila nakipagtulungan, isa sa mga posibleng hakbang ng pamahalaan ay ang pagbablock ng kanilang mga serbisyo sa bansa. Are earning from us. To be honest, they're earning from us. They're marketing here. Yes. They have clients here. They have users here. And by all means, do business here in the Philippines. We encourage it. But when it comes to accountability, when it comes to, if there is a crime, yun lang naman yung threshold eh. That's what we're saying. Okay. If the threshold, there's a cybercrime that has happened in your platforms, we should be able to reach you and see who that criminal is. Yes. Otherwise, you're aiding and abetting those criminals. Mapapanood ang buong talakayan sa Tech Bytes, hosted by Jeffrey D. ngayong Martes, March 10, alas 8:30 ng gabi.
Labis ang paghinagpis ng pamilya ni RJ Gonzalez, isa sa mga nasawi sa Azure shooting sa Parañaque City. Kwento ng kanyang ina, puno ng pangarap ang bunso niyang anak. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Hustisya para sa aking anak na si RJ. Masakit pa para kay Mommy A ang biglaang pagpanaw ng paborito niyang anak na si RJ Gonzalez. Yan ay kahit pa nasa kote na ang gunman na pumatay sa kanyang 29 anyos lamang na bunsong anak. Si RJ ang isa sa 5 biktima ng walang habas na pamamaril sa loob ng Azure Residential Condominium sa Parañaque City. Kahit mabilis na huli ang suspect, hindi pa rin maalis sa dibdib ng pamilya ang labis na hinanakit. Para sa kanila, masyadong mababaw na dahilan na naingayan ng gunman kaya binarilang mga kabataang naglalaro ng basketball sa public area ng condominium. Marami pang pangarap at plano sa buhay si RJ. Ang sakit ng kanyang pagkawala ay dahilan ng aming pamilya, ang aming dadali namin ng aming pamilya habang buhay. Kaya mula sa Laguna, piniling tumira ni RJ sa Parañaque City. Sumalang sa mga acting workshop para tuparin ang pangarap na maging artista. Nagkaroon din ng ilang TV commercial projects si RJ at nagtitraining bilang host ng isang online live game streaming. Pagbibida pa ni Mommy A, ang uniforming suot ni RJ sa larawan ay ang huli niyang litrato para sa rehearsal ng hosting sa pinagtatrabahuhang entertainment hub na kinuhanan ilang oras bago ang shooting incident na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Nakapagtapos si RJ sa kursong Agricultural Economics sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Nakiisa ang UPLB Department of Agricultural and Applied Economics sa pagkondena ng gun violence at nananawagan din sila ng hustisya para kay RJ. Siya rin ang bunso sa 3 magkakapatid. Ayaw na nilang magkomento sa pananagutan ng Azure Residential Condominium. Ang sino mang may pananagutan sa pagkamatay ni RJ ay dapat managot sa batas. Bagaman walang makakapagbalik sa amin kay RJ, hindi siya malilimutan ng mga taong tunay na nakakilala at nagmamahal sa kanya. Sa ngayon, plano naman ng iba pang mga biktima na ihabla ang Azure Residential Condominium dahil sa umunoy kapabayaan ng condo security na protektahan ang tenants nito. Kabilang sa mga kasong maaaring kaharapin ng management ng condo ay ang reckless imprudence resulting to homicide or physical injury, civil case damages para sa ginastos ng mga biktima sa hospital bills, funeral expenses, moral at exemplary damage, negligent security o breach of duty of care kung may naunang banta at walang ginawang aksyon ng security. Mga reklamong maaring isampa sa pulisya o Department of Human Settlement and Development sa ilalim ng Condominium Corporation Compliance Act. Wala pa ring nilalabas na opisyal na pahayag ang management ng Azure Residences sa nangyari. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Tumulak na pa US si PBBM para sa 2-day working visit. Isa sa layon ng Pangulo, ipanawagan ang kapayapaan sa Middle East. Yan ang Agenda Weekend Report ni Eileen Taliping ng Abante. Biyaheng New York, USA si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong linggo ng umaga para sa 2 araw na pagdalo sa special session ng United Nations General Assembly simula March 9 at 10. Nakatakda ring magsalita ang presidente sa 70th session ng Commission on the Status of Women na nagsusulong ng gender equality at women's empowerment. Sa kanyang pagdalo sa aktibidad ng United Nations, inaasahang ibabahagi ng Pangulo ang kanyang pananaw sa tumataas na tensyon at krisis sa gitnang silangan dahil ang UN ang angkop na platform para manawagan ng kapayapaan sa Middle East para sa proteksyon ng mga sibilyan kabilang na ang overseas Filipino workers sa rehiyon. Napakahalaga po ng biyaheng ito. Ito po ang tamang pagkakataon dahil sa mga nangyayari ngayon sa Middle East. Ang UN ang pinakaangkop na lugar upang manawagan ng ating Pangulo para sa kapayapaan sa Middle East at sa kaligtasan ng lahat ng mga sibilyan, lalo na ng ating mga kababayan. In fact, in 2 meetings, the President will offer a voice from our region, from developing countries, and call for restraint, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace.
Sasamantalahin din ng presidente ang pagkuha ng suporta para sa non-permanent seat ng Pilipinas sa UN Security Council para sa 2027-2028 na termino. Ayon kay Foreign Affairs Spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, makakapulong ng Pangulo si UN Secretary General Antonio Guterres kung saan inaasahang bibigyang diin nito ang pangako ng Pilipinas sa UN sa prinsipyo ng multilateralism. Hindi kasama sa schedule ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino community na karaniwang ginagawa sa mga biyahe nito sa ibang bansa. Kasama ng Pangulo sa kanyang biyahe sa New York sina First Lady Liza Araneta Marcos, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez. Para sa Agenda Weekend, Aileen Taliping, Abante. 3 gabinete ang itinalaga ni PBBM bilang government caretakers habang nasa US siya para sa UN General Assembly. Yan sina Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Sani Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Sila ang pansamantalang mga ngasiwa sa takbo ng gobyerno habang out of the country ang Pangulo. Itinalaga ni Pope Leo si Italian Archbishop Gabriel Caccia bilang bagong ambassador ng Vatican sa United States. Dati siyang kinatawan ng Vatican sa Maynila sa panahon ng drug war ng Administrasyong Duterte. Isa siyang veteranong diplomat na naging ambassador din ng Vatican sa United Nations. Papalitan niya si Cardinal Christophe Pierre na magre-retiro matapos maglingkod bilang Vatican envoy sa US mula 2016. Inaasahang kakatawanin ni Caccia ang mga posisyon ng Vatican sa White House sa panahon ng Trump administration. Muling nagningning ang Pilipinong pole vaulter na si EJ Obiena matapos masungkit ang gintong medalya sa staff indoor sa Berlin, Germany. Naitala ni Obiena ang kanyang season best na 5.78 meters na naitawid niya sa isang attempt lamang matapos ang mga naunang talon sa 5.6 meters. Ito na ang third gold medal ng two-time Olympian ngayong taon. Patuloy ang malakas na simula ng season para kay Obiena na kamakailan lamang ay nagwagi rin ng gintong medalya sa Asian Indoor Athletics Championship sa Tianjin, China. Natapos agad ang doubles campaign ni Alex Ayala at Iva Jovic matapos silang matalo sa first round ng Indian Wells. Tinambakan sila ni Yelena Ostapenko at Hailey Baptiste 6-2 at 6-2 sa match na tumagal ng 61 minutes. Pero tuloy ang singles campaign ni Ayala at haharap siya sa world number 4 na si Coco Gauff sa round of 32. Aminado si Ayala na inaasahan niyang magiging mahirap ang laban kontra sa American tennis star. May quick vacation sa Amanpulo, Palawan, sina Ellen Adarna at ang kanyang mga anak matapos imbitahin ng ex na si John Lloyd Cruz. Sa pictures na shared via Instagram, makikitang naglalaro sila ng tennis, nag-stargazing at nag-swimming pa sa dagat. Kasama rin sa trip ang partner ni John Lloyd na si Isabel Santos. Sabi ni Ellen, biglaan ang invite at isang araw lang din siya nakapag-prepare. Si Elias ay anak ni Ellen kay John Lloyd, habang si Leana naman ay anak niya sa ex-partner na si Derek Ramsey. Dalawang event ang dinaluhan ng Filipino fashion icon na si Heart Evangelista sa 2026 Paris Fashion Week. Ginanap ang mga ito sa La Garde Républicaine sa 4th District ng Paris at sa Place du Carrousel du Louvre. Binati naman ni Heart ang ilang Pinoy fans after attending the Hermes Runway. Sa video na nakuhanan ng BNC, kitang nag-autograph pa siya ng personalized card from a little girl. Sa kabila niyan, hindi na nagpa-unlock ng interview si Heart dahil nagmamadali siya para sa Elisab event.
Binisita naman ni Blackpink member Lisa ang viral monkey na si Punch sa Ichikawa City Zoo sa Japan. Nag-trend si Punch online matapos ang balitang binubuli ito ng mga unggoy na kasama niya sa enclosure. Lisa supported the monkey's habit of carrying around a stuffed orangutan by bringing her own, holding it up for the little macaque to see. Ibinahagi rin niya online ang mga larawan ni Punch na nagre-relax sa zoo kasama ang kanyang emotional support stuffed toy. At yan ang ating agenda weekend ngayong linggo. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Mai Rodriguez. Happy Women's Day sa iyo, Mai, at sa ating mga nanonood. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.